Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Peter dito sa ating dulang Love and Memories. Iniwanan ako ni Inay at nagpahinga siya. At habang naglilinis ako sa puntod ni Itay, ay nakita ako ni Paring Dong na kasama niya ang mga kabarkada namin. Kumaway siya sa akin para uminom. Kaya nang bumalik si Inay, ay hindi niya ako nakita. Kaya umuwi na siya. At gabi na nang matapos kaming nag-inuman. Habang naglalakad kami ni Paring Dong, ay inantok ako at nakatulog ako. Paridong, alam ko na ikaw yan. Kaya lumabas ka na para makauwi na tayo. Paridong, halika na. Sino bang hinahanap mo? Sino ka? Asan ka? Lumabas ka dyan. Tatagbo na ako. Hoy! Huwag kang tumakbo! Sandali lang! Tao pala. Akala ko isang bulto. Babalikan ko siya. Ako, ang gandang babae. Miss, pasensya ka na. Sobrang natakot ako sa'yo. Ako pala si Peter. Ikaw, ano bang pangalan mo? Ako naman si Christy. Ang ganda pala ng pangalan mo. Ang ganda ng babaeng ito. Siyang pangarap kong mamahalin. Kailangan na maging kaibigan ko siya. At saka ko siya nililigawan. Ano ba naman si Peter? Gabi na. Hindi pa niya maisipan na umuwi. Alam niya na wala akong kasama. Imposible naman na may ginagaw pa sila doon sa sementeryo. Alam ko na. Ang gagawin nila doon ay uminom. Sana'y umuwi na si Peter para hindi ako mag-alala. Dahil kinakabahan ako. Baka kung napaano na ang anak ko na tanging sumusuporta sa akin. Diyos ko, huwag po ninyong pabayaan ang aking anak. Siya lang ang mag-aalaga sa aking pagtanda. Kaya ilayo po niyo siya sa anumang kapahamakan. Sana po, Diyos ko. Ano kayang nangyari kay Pari Peter? Asa na kaya siya? Dog, saan mo ba siya iniwan? Isipin mong mabuti para mahanap natin ang anak ko. Dito lang, Aling Maria. Umiga siya sa lugar na ito. Sa tabi ng puno ng mga kawayan. Pero nakaramdaman ko lang takot kagabi. Dahil may multo akong naramdaman kagabi. Kaya iniwan ko lang siya. Nagtatakbo na ako. Diyos ko, nasaan na si Peter? Yung nililinisan niyang puntod ng tatay niya ay hindi natapos nang balikan ko siya. Paano na kaya ito? Saan natin hahanapin? Ang mabuti pa, Aling Maria. Umuwi na tayo. Wala siya rito eh. Ngunit baka umuwi na. Dahil mag-uumaga na. Baka andun na sa bahay ninyo. Hihintay na kayo. Ay, sana nga umuwi na siya. O sige, halika na doon. Kailangan kong malaman kung nakauwi na ng bahay si Peter. Oo, Aling Maria.
Dahil wala siya doon sa lugar eh. Kung saan ko siya iniwan. Siguro, nakising na siya at umuwi na. Oo, Dong. Para hindi na ako magka-problema sa kanya. Alam mo naman na siya lang ang kasama ko sa bahay. Sana ligtas siyang nakauwi. Yan, tapos ko na rin naluto itong sinigang na karne ng baka. Kaya maglalagay ako sa maliit na kaserola para dalhin ko sa bahay ni na Aling Maria at matikman ni Peter ang luto ko. Sigurado, magugustuhan niya to at sana mapansin naman ang ganda ko. Pambihirang Peter na yun. Hindi man lang nahalata na may pagtingin ako sa kanya. Nakakainis. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsan Christy, anak, saan ka ba nanggaling? Tinawagan kita, yung pala, hindi mo dala yung cellphone mo. Kuwan papa, pumunta ako doon sa isang kaibigan ko. Pero may pinuntahan, kaya hinintay ko pa. Ay, gano'n ba? Akala ko kung saan ka na nagpunta. Ano, nahintay mo ba yung kaibigan mo? Saan naman kayo namasyal? Dumating nga po siya. Kaya lang, di na kami namasyal. Dahil napagod sa biyahe, kaya nagkwentuhan na lang kami. At di ko na namalayan ng oras. Hindi mo at importante nakauwi ka na. Oh, makagutom ka na, kumain ka na muna, saka ka magpahinga. Teka, parang malungkot ka iya. May problema ka ba? Wala po papa. Iniisip ko lang yung nobyo ko. Hanggang ngayon, di pa siya tumatawag sa akin eh. Iha, baka busy siya sa negosyo nila. Di ba sabi mo siya yung namamahala na sa kanilang negosyo? Opo papa. Pero dati-rati, lagi siyang tumatawag o kaya ay nagtitext sa akin. Kaya ako nagtatako. Anong problema niyan? Hindi ikaw nang tumawag sa kanya. Para malaman mo kung ano ang kanyang kalagayan ngayon. Hindi ko na po siya makontak, papa eh. Kaya nag-aalala na ako. Hindi ko alam kung paano ko siya makakausap. Para malaman ko kung nasa maayos siyang kalagayan. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Aba, wala naman si Peter dito sa bahay. Hindi pa siya nakakauwi. Ano bang nangyari sa anak ko? Saan siya pumunta? Sana umuwi muna at magpaalam sa akin kung may pinuntahan sila. Kung may kontrata siya na magpapalinis o magpapapintura. Para alam ko na walang masamang nangyari sa kanya. Kailangan na sabihin ko kay Doc na hindi pa umuwi si Peter para matulungan niya ako sa paghanap ko sa anak ko. Magandang araw po, Aling Maria. Ganun din sa iyo, Shasha. Halika, pumasok ka muna sa loob. Salamat po.
Si Peter po, nandito ba siya? Ay, wala pa ga siya. Mula kahapon hanggang gayon. Ay, hinihintay ko pa. Hindi pa umuwi eh. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Ganun po ba? Ito po ang ulam. Kunin niyo muna at uuwi ako sa amin para sabihin kay kuya na wala pa dito si Peter. Sige siya. At salamat dito sa dalawang ulam ha. Dahil hindi ko na maharap ang magluto. Dahil nag-aalala ako sa aking anak. Akala ko po nakauwi na dahil ang kuya ko nandun na sa bahay namin. Hindi rin sinabi sa akin na hindi pa nakakauwi si Peter hanggang ngayon. Sige, sabihin mo sa kuya mo. Natulungan niya ako na maghanap kay Peter. Sige po, Aling Maria. Uwi na po ako para sabihin kay kuya na hindi pa nakakauwi si Peter. Baka kung napaano na siya, kailangan na mahanap si Peter. Aling Maria. Mabuti at dito ka na siya. Dahil pupunta sana ako sa sementeryo para tapusin na namin ni Peter yung kontrata namin. Kuya, alam mo ba? Hindi ba nakakauwi doon sa kanila si Peter? Kaya yun, nag-aalala si Aling Maria tuloy. Ano? Pinuntahan na namin ni Aling Maria kung saan ko siya iniwan. Wala siya dun eh. Bakit ngayon? Sasabihin mo wala pa siya. Oo, kuya. Asan na siya? Bakit hanggang ngayon hindi pa nakakauwi sa kanila? Naku. Saan naman kaya nagpuntang taong yun? Ano ko na nangyari? Ang mabuti pa, tulungan natin si Aling Maria na hanapin si Peter. Sana hindi siya napahamak. Naku. Nakakalatan ako ha. Nag-aalala ka rin kay Peter. Iba nang ibig sabihin yan ha. Kuya talaga kung ano-anong sinasabi. Siyempre, nawawala si Peter. Bakit? Baliwala ba sa'yo? Kaibigan mo yun di ba? Hindi naman, kaya lang, saan natin siya hanapin? Saan ba siya nakarating wala na siya dun sa pinag-iwanan ko sa kanya Ano? Diyos ko, ano nang nangyari sa kanya? Baka may masamang nangyari na sa kanya, kuya. Sige na, pakiusap. Hanapin natin si Peter. Hoy, booking na kita. Masyado kang nag-aalala sa kanya. O baka naman, may pagtingin ka kay Peter, ha? Nasaan ba ako? Ang dilim ng paligid. Mahal! Tulungan mo ako! Bakit hindi ka na nagpapakita sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? May iba ka na ba? Hindi. Hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi! Kriste! Kriste! Gumising ka, anak! Kriste! Papa! Ano bang nangyayari sa'yo, iha? Bakit ka sumisigaw? Ano bang problema, ha? Kampo, Papa. Ang nobyo ko. Napanaginipan ko siya. Parang nagpapaalam na di na raw siya magpapakita sa akin. Ano? Iha, huwag kang maniwala sa panaginip. Kabaliktaran niya, ang ibig sabihin.
Hindi totoong panaginip na yan. Kaya ipanatag mo yung kalooban mo. Huwag kang mag-alala. Malalaman mo rin kung bakit hindi pa siya nagpapakita sa'yo. Kung bakit kasi di pa ako nakapunta sa bayan nila eh. Natakot ako nang isinasama niya ako dun sa bahay nila. Hayaan mo, Iha. Alam ko na tatawag din sa'yo yun. Kaya huwag ka nang maproblema sa kanya. Tingnan mo, hindi ka na nakakakain. Kaya pakiusap, anak. Huwag kang masyadong nag-aalala sa lobyo mo. Sino bang pupuntahan ang kuya mo? Kailangan na magmadali tayo ng panghanap kay Peter. Opo, Aling Maria. Kaya pinuntahan nga yung mga kabarkada nila para tumulong na maghanap kay Peter. Sana naman ay tulungan nila si Peter. Dahil kinakabahan na ako. Baka may masamang nangyari sa kanya. Aling Maria, pwede ba? Huwag kayo mag-isip ng ganyan. Manalangin tayo na makita natin si Peter sa araw na to. At sana, walang masamang nangyari sa kanya. Oo, siya. Huwag sanang ipahintulot ng Diyos na napahamak si Peter sa masasamang tao. Dahil hindi ko kayang tanggapin kung ano man ang nangyari sa kanya. Sige po, Aling Maria. Hintay na lang natin si Kuya Dong dahil dadaanan nila tayo dito. Oo, siya. Sana ay dumating na sila agad para makita natin si Peter. At di na ako magka-problema pa sa aking anak. Aling Maria, natatanaw ko na yung jeep na sinakyan natin. Malapit na sila dito sa kinaroroonan natin. Masyado lang nag-aalala ang aking anak sa kanyang nobyo. Kung may masamang nangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad ng lalaking yon. Nag-iisa lang na anak namin, si Christy. Kaya mahal na mahal ko siya. At ayaw kong magkasakit siya dahil lang sa lalaking yon na manloloko. Bakit niya ginaganito ang aming anak? Pinapaasa lang niya. Hindi man lang tumawag para malaman kung ayaw na niya sa aking anak. Hindi totoo yung sinasabi mo. Si Christy, sumisigaw. Ano kayang nangyari sa kanya? Pupuntahan ko muna siya sa kanyang kwarto. Christy, bakit? Ano ba yung problema mo? Bakit ka sumisigaw kanina? Wala na si Lando. Wala na siya, Papa. Anong ibig mong sabihin? Ano bang nangyari sa kanya? Ikaw po, Papa eh. Naaksidente po si Lando. Namatay na po siya. Itinawag ng pinsan niya sa akin. Kaya pala, may masamang nangyari sa kanya. Kaya, hindi ka na niya tinatawagan. Kailan daw yung libing? Pupunta ka ba sa bahay nila? Kailangan po, Papa. Dahil sinabi ng pinsan niya kung saan siya binuro. Kailangan ko siya makita sa huling sandali, Papa. Kailangan!
tayo. Sige, magsigalat kayo para maanoan din si Ay, Peter. Diyos ko. Tama. Bakit hindi Doon, pa doon sa nagpakita banda. si Peter? Ano Sige, nang alam nangyari kayo. sa kanya? Peter! Peter, anak, asan ka na? Oo. Aling Maria, huwag kayong magalala. Marami ng kasama natin na naghahanap sa kanya. Kahit si Sasha, sumama na rin siya para maghanap kay Peter. Ay, salamat, Noong. At matyaga ka rin na naghanap kay Peter. Ikaw ang inaasahan ko na makatutulong sa anak ko para makita siya. Siyempre naman, Aling Maria. Matalik kong kaibigan si Peter eh. Ayoko rin may masamang mangyari sa kanya. Dahil iniwan ko siya. Kasi natakot ako sa bulto. Dahil nandito kami noon sa sementeryo. Kung may masamang nangyari sa anak ko, nais ko na rin mamatay. Ha? Aling Maria? Ha? Diyos ko! Si Sasha! Sasha! Ano kaya ang nangyari kay Sasha? Mga kaibigan, huwag ninyong baligtaan subaybayan ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Peter dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.